So yan pala yung ating throttle body guys, no? Titignan natin kung ano yung mga dapat nating tanggalin dito. Tandaan na natin kung saan to nakalagay itong mga cable na to. Medyo madumi-dumi na din. Medyo naubos na yung iridium niya. Testing natin kung aandar ba tong motor natin. Uy! What's up guys? So for today's video, hey, meron tayong pupunihin sa ating motorcycle guys na si Maxi. Magdi-DIY tayo na maglinis ng throttle body. Kaya samahan nyo ako at subukan natin linisan yung ating throttle body kung kaya natin. Tara, let's go! Samahan nyo ako maglinis. So first time pala natin maglilinis ng ating throttle body guys, no? So hindi ako eksperto pagdating dito, pero we will try our best kasi meron naman tayong mga na-research na kung paano siya tanggalin, kung paano siya linisan at kung ano yung mga lilinisan. So yun, bahala na si Batman dito guys. Pag may problema kayo, pag may ginagawa kayo, bahala na si Batman. Ako napapagod. Aray ko. So yan pala yung ating throttle body guys, no? Titignan natin kung ano yung mga dapat nating tanggalin dito at kung ano yung mga tools na gagamitin natin. Tara, tanggalin natin guys. So ayun guys, so sa pagtanggal ng mga throttle body natin guys, kailangan natin ng screwdriver at siguro ibang tools pa. Pero sa ngayon, screwdriver pa ang kailangan ko. So tanggalin ko muna ito guys. So, kinailangan ko muna siyang tanggalin yung ano natin guys, itong, iwan ko kung nakikita nyo. Kailangan ko muna tanggalin tong throttle natin sa ano niya, pagkaka-install para matanggal natin yung throttle body. So, yan, tatanggalin ko muna to guys. Tsaka kailangan natin ng 10mm na open wrench. And then, meron tayong flat screw at star screw dito. Okay guys, so natanggal na natin yung throttle body guys, no. So, kung nakikita nyo guys, yan no. Yan na yung throttle body natin. Ang tatanggalin natin is itong mga ano niya, sensor niya dito. So tandaan lang natin kasi first time natin baklasin to. So tandaan lang natin kung ano yung mga ano. So ito sa motion sensor. Ito sa TPS. Tsaka ito sa ito pala yung TPS. Tapos ito hindi ko sure kung para saan to. Okay? So, tanggalin ko na muna guys. So, ito na siya guys. Natanggal ko na. So, ano ko muna. Tandaan ko muna na itong red, itong red na to, para dito sa TPS natin. Dito. Itong gray, sky blue, dito siya sa ano natin. Dito siya sa, ano bang tawag dito? Hindi ko alam ha. Hindi ako sure guys ha. Pero dito siya. Para dito, hindi ko alam kung ano yan, EIS yata. And then itong blue para dito sa motion sensor natin. So ganyan yung pagkakasunod niya. So yun, tandaan lang natin yun guys. And then ito, lilinisan na natin to. Okay, let's go. Okay, so ayun na nga guys, ito na yung ating throttle body. So tanggalin natin to, motion sensor niya. Ito yung TPS. Ito yung EIS yata tawag dito guys. Hindi ko sure sa tawag dito. To, lilinisan na muna natin to. Medyo madumi na talaga siya guys. And then yung gagamitin natin pang linis is itong Aeropack. Yan, Aeropack na throttle body carb and choke cleaner. So yan yung gagamitin natin na panglinis. Tapos yung tools natin dito, natin yung screwdriver, ito, brush, para kung may babrushin. Ayan. Okay, so tara, simulan na natin. So yan guys, natanggal na natin lahat ng mga nakapasok dito. So ngayon, sprayan na natin.
So sabi nila guys, itong mga rubber nito guys is wag natin anuhin, wag natin isprehan, isaling isprehan kasi mag-expand ito. So ano lang, punasan lang natin to, itong mga gasket. Tapos itong dito ng ano sa motion sensor is isprehan din natin konti. So yan, linis na siya guys. Huwag na natin masyadong basain. Punasan lang natin. Basta makuha lang tong ano, carbon niya dito sa, yan, malinis na. Okay, so malinis na siya guys. Yun. And then, itong TPS, ano lang natin to guys, brush lang natin to. Sensitive kasi itong mga ano natin guys, mga ginagawa natin. Dito nakasalalay yung ano ng motor, power sa throttle body. So pag madumi yung throttle body mo dahil meron ng mga carbon buildups, so yun, doon ka nagkakaproblema sa idle, sa arangkada, papugak-pugak yung motor. So doon nagkakaproblema yun. So ugaliin nating linisan siya kung every 25 and every 20 to 30. Ilaw. May mga puyo dito sa balay. Dako na to yan. Uy, dako na lang ang imong liog. Ano may pa-check up? Wala lagi dry. So okay guys, naibalik na natin yung ano natin, yung throttle body natin, nalinisan na natin at naibalik. At sinali ko na din pala yung FI natin guys, fuel injector natin para linis na lahat, no. So tetestingin natin to, sana ay umandar pa. So sana ay umandar pa yung motor natin guys, no, dahil first time ko lang na kinumpo nito. So guys, tinanggal ko din yung spark plug cap at spark plug niya. So ito yung status ng spark plug niya guys. Yan, kung makikita niyo ba. Medyo ano siya, pagtanggal ko is dry siya. So ano ba ibig sabihin pag dry guys? Tapos medyo naubos na yung iridium niya. Tapos yung spark plug cap niya man guys, okay pa naman yung spark plug cap. Pero medyo makalawang na sa loob. So nag-order ako ng spark plug cap. So testing natin ito. Inisprehan ko lang siya ng ano, nung ginagamit kong Aeropack. So sana ay maging okay yung idle niya ngayon. Hindi ko pa natetesting lahat. So let's go. So guys, moment of truth. Testing natin kung andar ba tong motor natin. Ready? Complete na. Uy. May nagbago guys. So kung dati guys mababa yung idle niya, yan na ngayon idle niya guys, nasa 2,000 rpm guys, no. So nalinisan lang natin yung ano niya, tumaas na yung idle niya. So good sign para mawala yung pugak-pugak. So goods. Bumalik na yung ano niya guys. Bumalik na yung idle niya. Normal na. Ulit. So goods na yung ano natin. Yung motor natin guys. So bumalik na sa normal yung idle niya. Testing natin ngayon guys sa pag i-drive natin siya kung pupugak-pugak pa din ba. Yun. Let's go. So ngayon guys, testing na natin guys kung ano pinag-iba kanina.
Pag bumuksan na natin, yan, easy na siya buksan. Wala na siyang yung parang napipiyok pag in-start. And then yung idle niya is medyo nag-normal na guys kasi nasa 2,000 na siya almost. Pero ganun pa rin, mababa pa rin yan. Mababa pa rin yan. Gani. Okay na. So mababa pa rin yan guys. Sa normal, sa ano, sa Russia RFI is 2,000 talaga ang RPM. Pero check natin yung hagok guys kung niya kung hagok pa rin pag pinapatakbo. Let's go. Yan o, wala na siyang hagok guys. Yan, ganito, pag ganito yung ano, pakatakbo natin, mahagok yan o. Yun, meron pa. So, meron pa rin siyang hagok guys pag ganun. Meron pa rin pala siyang hagok guys pag ganun yung pag-minor natin. Siguro sa spark plug cap. Pero at least nag-improve na. Hindi na parehas nung hindi pa nalinisan yung ano, yung throttle body. Improve naman. Improve naman siya guys. Wala na naman yung hagok-hagok. Mga hagok na talagang yung mababa palagi yung RPM natin. Pero palitan pa rin natin yung spark plug cap at spark plug niya para malaman natin kung mag-i-improve ba, no? Kasi binalik ko lang yung nilinisan ko lang yan eh. So yon. So ngayon guys, hanggang dito na lang yung video natin guys, no? At kung nagustuhan nyo man yung ating video ngayon at may nakuha man kayong idea sa pag-DIY natin, ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. At yun lang guys, sana ay nagustuhan nyo and magkita-kita tayo sa next video. Peace out. So lately guys is parang hindi ko nagugustuhan yung mga performance ng motor natin ngayon dahil sa papugap-pugap talaga niya. Isa sa sinasabi nila is yung spark plug cap daw. So ayun, napabili ako ng spark plug cap ng C-Works. So yan yung ating ipapalit sa Russia RFI natin na si Maxi.